Magpapasokan na naman mga kasambahay. Ilang araw na lang at back to school na naman. Did you know mga kasambahay na umaabot sa mahigit kumulang 25 milyong mga estudyante ang magbabalik eskwela sa simula ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Kaya narito ang mga tips na pwede mong gawin bago ka pumasok ng eskwelahan. Welcome sa Mind Gym, Sir Dean. Kamusta? Nag-enroll ka na? Nako, alam kong kahit enroll ka na, marami kang iniisip ngayon kasi baka hindi ka pa ready sa darating na pasukan sa pagbubukas ng eskwela sa June 6. Tatandaan mo lang itong word na ito. Basahin mo nga. Very good. Yang relate na yan, bawat isang letter, yun yung aking tip na ibibigay sa'yo. Okay ba yun? Okay. Simulan natin sa letter R, Mr. Bean. Okay. Dahil nga 2 months ang bakasyon mo, kailangan mong mag-review. Oo, dapat kailangan mag-review. Ano yung i-review mo? Di ba meron ka namang mga old notes sa school. So, kailangan lang sigurong kahit paunti-unti, babalikan mo yung notes mo para pagdating ng pasukan, hindi naman natutulog yung isip. So, review. Next letter, Mr. Bean? Letter E. Okay, letter E, enrich. So, hindi lang dapat i-review mo yung old notes mo, Mr. Bean, pero baka pwede ka rin mag-advance study. Kung may kapatid ka na nakatapos na ng elementary, tapos ikaw ay incoming grade 6, baka pwede mong hiramin yung gamit niya sa school. Pwede mo nang simulang basahin. Ano ba yung favorite subject mo, Mr. Bean? Okay. Math. Hindi yan paborito ko. Mas paborito ko ang English. Pero kung paborito mo ang math, pwede mo nang basahin yung mga notes ni kuya o ni ate para makapag-advance study ka na. Yun yung enrich. Okay. Yung susunod ay letter L. Yung susunod kong tip sa'yo. Letter L, learn new study techniques. Habang hindi pa nagsisimula ang pasukan, Mr. Bean, magandang tignan mo, baka kailangan mong i-train yung memory mo. Surprise test for you. Okay, class, pass your papers. Yung pang-apat, Mr. Bean. Or letter A. Okay. A, apply the right attitudes in learning. Dapat positive palagi yung isip mo. Hindi yung pag binigyan ka ng homework ni teacher, sabi mo agad, ang dami naman yan, hindi ko kayang gawin yan ng isang gabi. Pero dapat, Mr. Bean, positive lagi ang isip para kahit anong hirap ng assignment, pwede mong gawin. Pwede ka naman humingi ng tulong kay kuya, kay ate, o kaya kay nanay dyan. Tatay, di ba? Ano yung susunod? Pang-ilan na ito, Mr. Bean? 1, 2, 3, 4, pang-5 na. Pang-5 tip ko na sa'yo yan. Letter, hulaan mo nga kung para saan yung letter T. Okay. Tama rin, pero ang gusto kong sabihin sa'yo, letter T is train yourself with good habits. Lalo na yung mga study habits. Kasi nga, Mr. Bean, hindi po pwedeng puro TV na lang ang gagawin mo the whole time. Kasi nung bakasyon, nood ka na lang ng nood ng TV, pagdating ng pasukan, medyo bawas na time. Bawas na rin, Mr. Bean, kasi nga, pag
pag nagsimula ang pasukan, ano na Mr. Bean? Hindi na playtime, hindi na TV time, kundi study time. Very good. Okay. At yung ay, letter E, explore possibilities. Oo, explore possibilities. Kung nung last year, bago magbakasyon, wala kang honor, aba baka sa pasukan, Mr. Bean, dapat mag-aspire ka na maging top 10 din. Kaya mo yan, Mr. Bean. O kaya kung wala kang most, dapat pagbutihin mong pag-aaral mo yun, baka maging most active ka. O kaya, most friendly. Yun yung ibig kong sabihin ng explore possibilities. Dahil kahit ano, pwede mong makuha. Basta't, gagamitin mo lahat ng mga tips na ibinigay ko sa'yo. O ayan mga kasambahay, those are simple tips na maaari mong gawin bago mag-start ang pasukan. Now you know with Mr. Bean.